Sa kabilang banda, si Hunter. Lumipas na ang tanghalian. Patuloy na inaasar nina Roger at Martha si Sofia, at namumula lang siya buong tanghalian. Nandito kami ngayon sa sala. Hindi negosyo ang pinag-uusapan nila kundi maliliit na bagay na nagustuhan nila. Kung ang tanghalian na ito ay gaganapin sa lugar ni Tito David at Tita Samantha, sigurado ako na tatanungin ako ni Tito David tungkol sa aking mga share sa aking kumpanya. Gold digger talaga ang lalaking ito. Hindi pa rin ako makapaniwala na handa siyang hayaan si Sofia na magpakasal sa isang estranghero. Paano kung hindi ako ang unang gumawa ng kontratang ito? Hindi ko na sana nakilala si Sofia, at nasira ang buhay niya. Walang pakialam si Tito David sa kanyang mga pinili. Hey, okay ka lang? Napatigil ako sa pag-iisip, at nakita kong nakatingin sa akin si Sofia. Oo, okay lang ako. Sagot ko. Sigurado ka? Mahigit 5 minuto kang nakatingin sa mesa, at nakakunot ang noo mo. May hindi ka ba nagustuhan sa tanghalian? I can make an. Relax babe, I am fine. I was thinking about some stuff and no lunch was perfect. Sabi ko at tumango naman siya. Bumalik siya sa kanyang movie at pinagpatuloy ang panunood nito. Hey, pupunta ako sa grocery, may gusto ka ba? Tanong ni Roger pagpasok niya. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Nakakunot ang noo niyang sabi at tumawa ako. Bakit hindi mo siya samahan at pumili ng bibilhin? Tanong ko sa kanya, at tumango naman siya. Magandang ideya yan, sabi niya at tumayo. Okay then, at ikaw Hunter, may gusto ka ba? Tanong niya at umiling ako ng hindi. No I am, sabi ko, pero pinigilan ako ni Sofia. Ako na lang ang pipili para sa kanya, kasi lagi niyang sinasabing no. Sabi niya, at sinamaan ko siya ng tingin. Nagkibit balikat siya papunta kay Roger. Martha, aalis na kami, sabi ni Roger na lumabas ng sala. Sige, sigaw niya mula sa kusina. Nang makaalis na sila, I felt bored. Napanood ko na ang pelikulang ito ng maraming beses. Tumayo ako, at tinahak ang daan kung nasaan si Martha. Naghahanda siya ng cake na halos tapos na. Wow, it's beautiful, sabi ko at tumingin siya sa akin na nakangiti. Hindi ba, paborito ito ni Sofia na cake? Sabi niya, at nilagay ang chocolate sa ibabaw. Lagi kang gumagawa ng cake para sa kanya? Tanong ko sabay upo sa counter. Oo, simula pa noong bata pa siya, mahilig na siya sa mga homemade cakes ko. Ayaw niya kapag bibili kami ng cake sa supermarket. Sa birthday niya lagi akong gumagawa nito or else hindi siya kakain. Nakangiting sabi niya. She spent most of her time with you and Roger, right? Mahinang tanong ko at tumango naman siya. Wala kaming anak ni Roger. Nang ipanganak si Sofia ay sinabihan kami ng kanyang ama at ina na alagaan siya. Masaya naming kinuha siya sa aming pangangalaga. Habang lumalaki siya ay mas naging malapit siya sa amin at gayon din kami. Buntong hininga niyang sabi. Natuwa ako na inalagaan nila siya noong iniwan siya ng kanyang mga magulang. She really loved you and Roger more, sabi ko at tumango siya. Tinuring namin siya na parang sarili naming anak. Lagi kong tatandaan noong una niya kaming tinawag na mama at papa. Napakasaya namin. Nakangiting sabi niya. Karapat-dapat siya kaysa sa kung ano ang nakuha niya. Bumulong ako, pero narinig niya yata yon habang tumatango siya. Alam mo Hunter, alam namin ni Roger na ikaw ang gumawa ng kontrata. Sabi niya na nakatingin sa akin, at nanlaki ang mata ko. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Tanong ko at tumawa siya. Sa tingin mo ba ay hahayaan ni Roger ang kanyang baby princess na pumunta sa isang lugar na may isang estranghero? Tanong niya. Hinanap niya ako. Tanong ko at tumango naman siya. Ginawa niya at inaprubahan kanya sa unang pagkakataon mismo. Masaya siya na ikaw ang gumawa ng kontratang iyon. Galit na galit siya kay David na tinanggap niya kaagad. Paliwanag niya at tumango naman ako. Nagagalit din ako sa part na yun, sabi ko at tumango siya. Alam namin na pananatilihin mo siyang mabuti, bigyan mo lang siya ng oras at makikita niya ito. Sabi niya at tumango naman ako. Don't worry about her. I will make sure she get what she deserves. Kahit magtagal, maghihintay ako, matapat kong sabi. Gusto ko siya at siya lang. Sure na kaya kong maghintay sa kanya. That's good. She is lucky, sabi niya habang naglalagay ng strawberry sa cake. Martha, gusto mo bang mamili ng wedding dress ni Sofia kasama ang aking ina? Tanong ko, at tinignan niya ako ng mataman. What? No. Si Samantha ang dapat sumama sa mami mo. Hindi pupunta si Tita Samantha at sigurado ako tungkol doon, dahil wala siyang pakialam sa gusto ni Sofia. At kahit ang mami ko ay nakita siyang parang bitch, at galit sa kanya.
Kung pupunta ka magiging masaya silang dalawa ni Sofia. Sabi ko at bumuntong hininga siya. Okay, pupunta ako. Sabi niya at ngumiti ako. Good, and please let it be a secret for Sofia, sabi ko at tumango siya ng nakangiti. Kailan mo naisipang ilagay ang kasal? Tanong niya. Hindi ko alam. Gusto kong magdahan-dahan kay Sofia, hanggang sa maging komportable na siya sa lahat, pero gusto ni Tito David na maghalo ang negosyo and want us to get married soon. So I guess the wedding will be in 2 weeks time, or 3 weeks. Nagkibit balikat ako, at tumango naman siya. Huwag kang mag-alala, Hunter. Kung may pagdududa kakausapin mo lang siya. Maiintindihan niya kung bakit mo ito ginagawa, at susuportahan ka niya. Sabi niya at tumango naman ako. Salamat sa pag-uusap, sabi ko. Okay lang pero naway manatili ito sa pagitan natin. Sabi niya at tumango naman ako. Nakauwi na kami, sigaw ni Sofia. Wow, hindi ko man lang narinig na bumukas ang pinto. Pumasok siya na may dalang maraming bag na sinusundan siya ni Roger. Oh my God, nabili ba ninyong dalawa ang buong tindahan? Gulat na tanong ni Martha. Nagkatinginan sina Sofia at Roger at nagkibit balikat. No, kalahati lang, sabay nilang sabi at napahagalpak ako ng tawa. Seryosong sabi nila kaya pati si Martha ay natawa. Asahan mo itong dalawa para sa ganitong uri ng mga bagay. Bulong ni Martha na umiiling. Sa kabilang banda, si Sofia. Masarap ang hapunan. Si Mama ang gumawa ng paborito kong cake at pagkain. Maraming napag-usapan si Hunter at ang mga magulang ko. Gayunpaman, si Mama at Papa ay patuloy na nagsasabi sa kanya ng aking pinakanakakahiya na mga kwento noong bata pa ako. Sa pagtatapos ng mga kwento ay namumula ang aking pisngi. Natawa naman si Hunter, pero nagdagdag ng maliliit na komento tulad ng I bet it was worth seeing, or that sounds cute. Ngayon kaming dalawa ni Hunter ang umakyat sa kwarto. Nag-fresh up siya habang ako ay nakaupo sa kama at nagbabasa ng ilang mail. Babe, pwede ka nang gumamit ng banyo. Tumingala ako at nanlaki ang mata ko. Nakatapis lang ng tuwalya si Hunter sa ibabang baywang, at nakasandal sa pinto. Like what you see, ngumisi siya. Gusto kong sabihin sa kanya ang oo, ngunit sa halip ay kinagat ko ang aking labi. Tumayo ako at tinungo ang banyo. Magsuot ka ng damit kung ayaw mong pumunta si Papa o Mama, at makita kang ganyan, sabi ko at tumawa siya. Pero nag-e-enjoy ka sa view, kaya bakit ako mag-aalala sa iba? Sabi niya at nagtaas ako ng kilay. Sino bang nagsabi sa'yo na nag-e-enjoy ako sa nakikita ko? Tanong ko at ngumisi siya. Naglakad siya palapit sa akin, at dahan-dahan akong tumalikod. Tumama ang likod ko sa dingding, at kinuha ito ni Hunter bilang pagkakataon para maipit ako sa pagitan niya at ng dingding. No one need to tell me what I can see. I know you like it. Bulong niya sa tenga ko at kinagat ko ang labi ko. Binigyan niya ako ng magaan na halik sa tenga at pumunta sa leeg ko. He then started to kiss my jaw and I felt his hand on my waist. Nakapikit ang mga mata ko, habang patuloy ang pananakit niya. Kinagat niya ang earlobe ko bago ako hinalikan sa pisngi. Go and change up, hihintayin kita sa kama. Sabi niya at umatras na iniwan akong gusto pa. Alam kong alam niyang gusto ko ito. Ngumisi siya bago umalis para kunin ang damit niya sa bag. Pumasok na ako sa banyo, at mabilis na naligo at nagbihis. Itinali ko ang buhok ko ng nakapusod at lumabas ng kwarto. Dimmed ang mga ilaw at si Hunter ay nasa kama na nakahiga sa kanyang likod. Wala pa rin siyang shirt, at hinila niya ang cover hanggang baywang. Tatayo ka pa ba dyan o pupunta ka sa kama? Tanong niya at nilibot ko ang paningin ko. Pupuntahan ko si Mama tapos matutulog na ako. Sabi ko at tinaasan niya ako ng kilay. Ano, kailangan mo ba talagang puntahan siya? Tanong niya at tumango naman ako. I will be quick. I am going to see her, that's it. Sabi ko at tumango naman siya. If you are not here in 10 minutes, I will come and take you. Sambit niya at tumawa ako. Right, sarkastikong sabi ko. It's the truth, gagawin ko. Sabi niya at nilibot ko ang paningin ko. Lumabas ako ng kwarto at tinungo ang kwarto ni Mama. Kumatok ako at may narinig akong come in. Pumasok ako at nakita ko siya sa kama. Hey, halika dito, sabi niya sabay tapik sa lap niya. Ngumiti ako at humiga sa kama at inihiga ang ulo ko sa kandungan niya. Dahan-dahan niyang sinimulan itong imasahe, and damn I missed this. Nasaan si Papa? Tanong ko na ngayon ay inaantok na. Ang kanyang daliri ay gumagawa ng kababalaghan sa aking buhok. Lumabas siya para sa isang small night jog. Babalik siya kaagad, sabi niya. Since kailan siya nagjo-jogging sa gabi? Naguguluhang tanong ko.
Since lumipat kami actually, gusto niya ang sariwang hangin sa umaga at sa gabi. Paliwanag niya at tumango naman ako. Anyway, di ba dapat kasama mo ang fiancé mo matulog? Tanong niya at napabuntong hininga ako. Sinabi ko sa kanya na pupunta ako dito. Natutulog na siguro siya. Sabi ko at tumawa siya. Duda ako dun. Sa kabilang banda, si Hunter. It's been 20 minutes already at hindi pa bumabalik si Sofia. Hindi ako makatulog nang wala si Sofia sa tabi ko. Nanlamig ako at gusto ko siyang yakapin. Bumuntong hininga ako at tumayo. Sinuot ko ang short at shirt ko bago pumunta sa kwarto ni Martha. Nang makarating ako sa pinto ay narinig ko silang nag-uusap. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nakita ko sila. Si Sofia ay nakahiga sa kama, ang kanyang ulo sa kandungan ni Martha. Nakangiti sila sa isang bagay, at hindi nila ako nakitang pumasok. Tumikhim ako, at ang ulo nila ay bumagsak sa akin. Oh, Hunter, sorry hindi ka namin narinig na pumasok. Humingi ng tawad si Martha. Okay lang, sabi ko pero tumingin ako kay Sofia. Napaiwas siya ng tingin sa dingding. May gusto ka ba? Tanong ni Martha at tumango naman ako. More like someone, sabi ko at tumawa si Martha. Nakuha ko, nakangiting sabi niya. I'm staying with Mama tonight, you can go and sleep, sabi ni Sofia na inosenteng nakatingin sa akin. Sinamaan ko siya ng tingin at ngumiti siya. Martha, do you mind if I take her? Tanong ko at umiling siya ng no. Sige anak, sabi niya at tumango naman ako. Pumunta ako sa kabilang side ng kama malapit kay Sofia. Hunter, you can go, I will come soon, sabi ni Sofia at nilibot ko ang paningin ko. Yumuko ako at hinawakan siya sa aking mga braso. Napabuntong hininga siya at pinulupot ang mga braso niya sa leeg ko. Ingat ka sa paglabas, sabi ni Martha at tumango ako. Lumabas na ako at tinungo ang kwarto namin. I can walk you know, sabi ni Sofia, at sinamaan ko siya ng tingin. I told you I needed you on the bed in 10 minutes. 20 whole minutes akong naghintay, sabi ko at bumuntong hininga siya. Akala ko natulog ka na. Pagtatalo niya at tumawa ako. Well, oras na para sa iyong parusa, sabi ko sabay lakad malapit sa kama. Nanlaki ang mata niya. Ano, wala naman akong ginawang masama para maparusahan. Sabi niya at umiling ako ng no. Inihiga ko siya sa kama, at hinubad ang shirt at shorts ko. Anong ginagawa mo? Tanong niya at nanlalaki ang mata. Pumunta ako sa kabilang side ng kama at pumatong sa kanya. Sabi sa iyo oras na para sa parusa mo, bulong ko sa tenga niya, at naramdaman ko ang panginginig niya. Damn, sana, hindi ko na kailangan mag-shower ngayon. Wala akong ginawang masama, bumulong siya. I told you I wanted you on the bed pero hindi ka nakinig, sabi ko at sinimulang halikan ang panga niya. Naramdaman ko ang pag-igting niya habang patuloy ako sa pagbaba sa leeg niya. Relax, wala akong gagawin kundi ang halikan ka ngayong gabi. I will wait until you are ready, sabi ko at tumango naman siya. Nakapulupot ang mga braso niya sa leeg ko habang hinahalikan ko ang leeg niya. Nag-e-enjoy ka ba ha? Pang-aasar ko habang nagpatuloy. Sumagot siya. Nang dumilat ako ay nakapikit ang mga mata niya. Napatigil ako at nanlaki ang mata niya. Gabi na, mabuti pang matulog na tayo. Tumawa ako at sinamaan niya ako ng tingin. Namula ang pisngi niya at hinalikan ko ito. Humiga ako sa tabi niya at ipinulupot ang mga braso ko sa bewang niya. Inilayo niya ang kamay ko at tumalikod para nakatalikod siya sa akin. Tumawa ako at inabot ulit siya. Alam ko ang gusto niya, pero alam kong hindi pa siya handa. Good night, sabi ko sabay hila sa kanya, at hinalikan ang noo niya. At dito na po, nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.